Third World Cinema Club. Okay, so we're done with the new films of 2020 that are part of PPP. We now have a semi-new segment, yes, What called have I Manny watched? Speak. Char, hindi pa. So last but not the least, the fourth film will be chosen by as a round robin by our nag-round robin pa siya lang din naman ang mamimili. So Manny, what is your anong isang Sige, pelikula ano gusto lang. mo pag-usapan from De, PPP? siguro gusto ko lang marinig yung yung input niyo tungkol dun sa Metamorphosis kasi malamang napag-usapan niyo na to dati for ano ba? Yes. Sinuwan Originals. Cinema One. Sino Yes. One Rigs? 2019. Sino kasama natin nun Si Chard din ba? Si Si Ogs. si Si Ogs. Ogs saka si Tristan. Oo. Si Ox at si Tristan kasama natin nun. Metamorphosis, no? Very metaphor siya. Ang lakas ng metaphor ng Metamorphosis. Visually, di ba, yung pagkakuha ni Tay, para siya nakakukun, ganyan. Simple lang. I think J.E. Tiglao did this na parang simple pero uncontroversial yung parang take niya. By the way, maganda yung poster ng He Who Is Without Sin. O yun nga. Gusto ko lang totoo. i-highlight na maganda yung poster. Totoo, maganda. Actually nga. Kaya akala ko maganda siya kasi sabi ko parang Grabe. interesting yung poster. Panoorin mo pa Sorry. rin. I mean, Oo, watch it. Oo, Kung sige. Malay meron. mo, Kapag nagka-chance. Ako lang pala magkakagusto kapag napanood ko na. Grace, grabe kayo gano'n. Anyways, go. So, yun nga, sa Metamorphosis. Siya, na-tweet ko na yun na parang nanghihinayang ako sa kanya dahil parang for me, medyo naive yung take ng director dun sa material. Parang simple lang yung take niya dun sa buong issue. Hindi siya lumalim, hindi niya ako dinala sa point na kailangan din nating ma-confuse. Pero magaling si Gold dito. I mean, yun yung pinaka gusto ko na part. Magaling talaga yung batang yun. Magaling siyang umarte. Saka maganda yung presence niya sa screen. Paano ko ba ipoprove na naive? For example, halimbawa, yung parang prostitution din ni Eileen. Ni Eileen. Parang ganun ba talaga yung prostitution din ngayon na may neon sign doon sa labas, tapos parang may hotel doon sa yung mga ganong bagay, parang for me siya, hindi siya masyadong nakalapat sa the way I see it. Parang yung realistically, parang hindi ko siya nakikitang ganun. Tapos may mga part din na parang nagtatry siyang maging funny dun sa situation niya, pero hindi ko rin nakuha. Tapos syempre hindi nakatulong na hindi nagtatagalog yung doctor ng maayos. Parang yung actor na yan. So yun, parang ba't siya hindi nagtatagalog? So yun, may mga eksena na nababasag ako. Parang okay. Nakukuha na niya ako, tapos parang sa next scene mababasag na naman ako. Parang hanggang dulo, ang parang ang natira na lang sa akin is magaling yung actor. Yan lang. Kaya gusto ko marinig yung opinion niyo about it. Ikaw, Jim, hindi ko siya napanood. Kasi hindi ko nagustuhan yung Metamorphosis. For me, kasi para lang ako nanood ng MMK, isang episode na maalaala mo kaya. Ganun yung feels ng Mataas ng pinanood ko yung expectations ni IMDb person, no? Kasi yan? Grabe yun. Atake sa network yan. Grabe kayo. Joke lang. Grabe Joke lang. po. Go lang. Joke. Grabe yun. Parang personal niya. Charot. Tama, may Ayun, may logo ng kapuso sa picture mo. Ay, grabe. Ay. Asan? Uy, wag gano'n. Ay, grabe. Joke lang. Tingin. Joke lang. Sinuzoom ko pa naman. Joke lang. Nawala na si Jim. Okay, balik tayo sa MMK. So, anong title niya kung MMK siya? Kung MMK film siya, anong title niya? Imbes na Kulambo. Kulambo. Parong Other than dun sa Kulambo, nagbigay pa ba siya ng eksena na metaphoric? Other dun sa Kulambo, meron pa ba? yung nga ba yun? May scene sila na yung ulam. Ano nga ba yung halo pag yung lugaw pag may kanin or pag may Ay, oo. okay lang. Yan. Yun. Oo, tama yun dyan. Nakalimutan ko din yung exact
na ano Pero may na dialogue na ganun eh. pagkain pero may dialogue sila dun sa pagkain. Actually, yung nagustuhan kong part with with Metamorphosis. Kasi yung tatay ni Gold, no? Yung tatay ng character ni Gold, si Ricky Davao, ay pastor. So parang for me, interesting na siya kasi hindi ko mawari. Kasi parang ano ba tawag dito? Ibang tamang term doon. Parang abrupt din. Iba nung una, nag-aano pa, nandun yung yung change of heart, parang oo, yung ang bilis parang, ng change of heart. Ganun yung nangyari. Though yung sa dulo medyo nag-work naman yun, no? Kaya lang parang ang bilis. Ang bilis lang yun for me. Abrupt siya. Okay. Very interesting thoughts. So, thank you so much, guys, for sharing your thoughts on the films. So, sana ma-extend siya or, mapalabas ulit yung mga films sometime before the year ends. PPP, yes. So, proceed pa ba natin si, Blood Hunters? Blood Hunters. Sige, go. Bigyan niyo ako 5 minutes. Ito. Pakinggan niyo ako for 5 minutes. Sige. Blood Hunters, no? From Vincent Soberano. Dapat to yung may yung edit mo dito, yung theme song nung may astral projection ito. Baka biglang mag-astral projection. Ano ba siya? First time na mag-direct? This was an earlier film than the one I watched. Pero so far, I've watched 2 films from him. This one and The Trigonal. The Trigonal was 2018, 2019 film. May cameo si Rian Ramos for like 15 minutes. Akala ko kasama talaga siya doon. Parang after the first 15 minutes, na-comatose siya. So para may excuse sila na babalikan na lang nila sa ospital, tapos pwedeng, alam mo yun naubusan ng budget for Rian Ramos, ganun. Joke lang. Pero he's I think he's some sort of martial arts guy. Kasi in both the Trigonal and this one, he's casting martial artists in the roles. So nandito si Monsur del Rosario actually. This is a story as far as I can tell kasi medyo talagang medyo mahirap siyang This is about aswang and they have blood. Mm-hmm. And there are people trying to weaponize that blood by transfusing in them into other people. So magiging from the title they turn into hybrid. So meron silang humans with aswang blood which have superpowers. There are these 2 main aswang, well not really main aswang. There's this parang Greek or I don't know, some foreign guy with a weird accent and an African black dude na malaki. And they're the main villains. And opposing them is what is called Section 1, which is an anti-aswang group led by Commander June. So, Commander June, he's trying to get all of these people to try to... Si Monsur yun? Hindi yun si Monsur. Iba pa. Iba pang tao yun. Si Monsur is like another guy. They're trying to recruit people to the anti-aswang task force, ganon. Including this guy na nakalimutan ko na yung pangalan. And then, another one whose name is Gabriela. Both of them have family members who were killed by aswang people. Aswang people. Yun. Yung isa, asawa niya ata ni si Althea Vega. And then they fight in some sort of building. Yung parang headquarters nila is an abandoned building. Naglaban sila for like 20 minutes. And then it turns out one of the Section 1 people, if I'm not mistaken, is actually a plant working for the aswang. And then they defeat him. And then the film kind of ends in the middle of the story. Parang may sequel hook siya. Kasi the main baddie aswang, Commander June, whatever, is not yet defeated. Yung kalaban ni Commander June. Or si Commander June himself was turned into an aswang or something. I really don't know. Okay. So it's a wild... It's the kind of film na kasi nung bata pa ako, my father used to rent VHS tapes. Tas sobrang taas lang ng siguro like 20 tapes at a time ni-rent niya. Tapos puro mga action films, Steven Seagal. Doon na-develop yung film education ko. Kasi pinapanood niya yan para makatulog. So ako yung natitira, since maliit lang yung bahay namin, we just slept in one room. So kung ano yung pinapanood ko hanggang katapusan. Of course, napupuyat ako nun, pero alam mo yun, tinatapos ko siya. This is like those films na direct-to-video, sobrang cheesy na action. It's not, in terms of comparing it to modern action films or action films that are filmed very well,
the actions feels very sluggish, which is ironic kasi martial artists tong mga actors na to. So parang ang bagal ng movements nila. And Okay. I mean, acting-wise, what can you expect? Hindi naman sila, I guess si Monsur is okay lang. Si Roxanne Barcelo is there and she's not, parang kiss-kiss lang siya tapos patay siya kagad. It's fun. Parang natutuwa ako sa pelikula. May isang part na sobrang tawan-tawa ako. Nandun na yung two remaining anti-aswang people. They're fighting the main aswang boss. Tapos, one of them offers his hand to the other kasi nakabagsak yung babae. As in, parang na she's lying on her parang nakaupo siya. Tapos parang he's offering her hand to yung parang itatayo siya. Pero instead na itayo niya yung babae, hinagis niya yung babae dun sa boss. Which is hilarious but also very entertaining. So, Kaya Ano, ganun kasi Maayos naman yung instructional mga... video siya. Charot. Ay, grabe. Maayos naman yung mga tunog, maayos naman yung ilaw, maayos yung... yeah, kagaya siya ng like the Trigonal after it. It's not bad. I mean, for a direct-to-video kind of deal, it's not bad. Sobrang it's just a experience. I wouldn't call it a good film by any stretch of the imagination, pero wala lang. It's the kind of a film na pwede mong watch with your friends, mag-inuman kayo, di ba? Parang tumawa na lang kayo. Parang, ganun. Ano pa? Yun lang, masaya siya. Ayun. Yun. Anyway, yun. If you ever, it's I think on Amazon or something, pero hindi yata sa Pilipinas. If you can find a means to watch it, please do because it's really fun. Okay. Si Vincent Soberano pala, dati siyang IT professional for 18 Uy. years. And Wow. then, nag-resign siya para mag-pursue ng martial arts. Go. 18 years. Okay. Wow. Shucks. May 2 years pa ako. Living the dream. Tapos magiging martial artist ka rin, Manny, no? Yes. Hindi ka na Pero film film. person of the decade. Ay, Film person of the decade for another decade. Tapos gumagawa ka Pinisit rin. lang ako na screen name eh. Ano? M. Pangaroy. Parang M. Night Shyamalan. M. Wow! Pangaroy. akala ko M. M. Night Butterfly Pangaroy. eh. M. Night Akala ko Pangaroy. M. Butterfly. Madama. Charot M. na. Pangaroy. Ang cute. Emma. Wow! Wow, M. Butterfly. M. Butterfly. Yun lang, guys. Okay. So, very interesting. Galing naman. Paano kaya siya nakasama sa PVP? Wala lang. Baka pang fun lang siya. Ganun. Meron. So, Okay, so- anyway, Meron. Sorry. Game. Di ba dati wala namang award? Tama ba? Last year ba meron na? May award na ba last year? Yes. Meron Meron ba? yata. Meron. Meron yata. Pero para lang dun sa films na... That were in the PPP. Oo. Ngayon kasi Oo. parang galing kung saan-saan, di ba? Actually, Pero in-awardan nila. Originally, the PPP had a slate for this year. Nandun yung film ni Prime, di ba? Ay, hindi. Oh, May Bator okay. Summer Summer MFF. Okay. okay. So, wala silang, I'm not sure kung may lineup na sila for that film fest. Kasi, September. I don't Parang think wala. Hindi yata umabot. Alam Kasi eh. usually, Oo, mga Feb na PPP, mga yun, di ba? Dapat mga Feb, mag-a-announce na sila. okay. Hindi, Hindi na September si nakapag-film, PPP, pero Feb, mag-a-announce sila ng entries. Mga ganun. So, Pero yun they talaga, para if kunyari walang pandemic, I'm not sure if the PPP would have, baka retrospective na lang sila. Kasi I wasn't hearing anything from the PPP from the FDCP. Kasi nga, nakiano si Summer MMFF with their lineup of films na hindi rin naman natuloy. The only Alex Summer Gonzaga. MMFF film that yung nakita ko na was Love the Way You Lie ni Alex Gonzaga na lumabas sa Oo. Netflix. Pero all of the other films, ang dami nun parang 8 yata yun or something. Nawala silang lahat And, Okay. yeah, we asked Na-film pa kaya yun? Or... we asked Prime and Jen Chuansu doon sa film nila. Parang it's finished pero they don't know anything about the release date for it.
So, baka they're trying to reserve it for a later date pag wala ng pandemic or kung kailan mas okay siguro mag-release. Manny, may tanong pala ako. Yes, walking Napanood IMDb. ka nung mga grabe, nakakaya naman sila yung nagiging walking IMDb kanina. Wala na yung cortina mo. Ano ba yan? Ito, The whole time ba tinatanggal mo kaya di mo sinasama? Okay. Nilalagay yung bimpo sa May kabila. sinampay Charot dyan lang. earlier. Wala Tinatanggal na. niya. Ko na. Tinupi oo. nyo pa, ganon. Hindi lang Hindi ko may natapos sa kasama siya pagtutupi. kanina. Ay, wala Kasama. po. Nakakatakot naman yun kung may kasama ako kasi ako lang mag-isa sa bahay. May nakadungaw. Wala Oo palong. nga. Kim Chu, ikaw ba yan? Oo, Ano sabihin ano mo? yun? Ano tatanong mo? Nakapanood ka ng mga restored versions sa Oo, PPP? syempre. Hindi ko pa napapanood yung iba yung kay Sharon Gabi. Which is, kinilig naman ako ng konti. Ano ba, una kang naging akin ba yun? Wala ka naging akin. Which is, parang inulit nila yung plot dun sa isang Don Zulueta film, Richard Gomez, na nawala din yung memory, di ba? Saan ka man naroroon? Saan ka man naroroon. Pero si Don, yun pa rin yung role niya. Ito ganun din. Si Gabi naman yung nawala ng memory. Pero parang siya, parang era siya nung ST films. Kasi parang Yes. naka-highlight yung mga love scene ni Sharon and Gabi. Parang hirap Pero na pag ex na sila, pero bibigyan ng love scene. Mas Wala. grabe yung love scene sila Yung sa takeaway ko. mas grabe yung love scene nila yung tayong dalawa rather than una kang Oo, kasi parang naging akin. paano ka maka-move on kung bibigyan ka ng love scene with your Wow. with your ex. Bigla Joke tayong lang. nagiging dabas. Joke lang. Parang yung brutal, Manny. Brutal. That is Oh, yung I think, brutal. napanood ko na pala siya dati. Parang nakalimutan ko na napanood ko na siya. Kasi inulit ko. Tapos ito naman brutal, parang era naman siya nung yung mga tangga. Kasi parang, Alma ewan Moreno. ko, parang sobrang naka-highlight yung mga tangga scenes ni Ami Ami Austria, yung may Austria. dance sequence. Napanood mo ba yon, Princess? Wala akong pinanood talaga Actually, Kasi I was hoping na may kakaroon ng separate na release si Brutal. Pero dito pala siya ni-release. Kasi tatanungin kita dun sa take mo dun sa yung paano nililens si Ami Austria. Kasi di mo minsan parang nakatutok na sa singit, 'di ba? Yung camera parang magfo-focus dun sa Ay, oo. supposedly parang siya, well, hindi pala supposedly rape victim siya, pero Rape victim siya. at the same time may mga ganun shot na parang ang lapit na dun sa part na yun. Approach niya. Wala lang, parang wala lang na medyo na-bother ako ng konti. Yan ang gusto kong kasi 'di ba si Moral tsaka si Brutal na lang hindi ko napanood. Yun. Ako naman kasi with Marilu Diaz-Abayas, yung Al films niya, yan ang pinakagusto ko, yung Brutal. Medyo di ko bet kasi aminado di ko bet ng Moral and Carnal. Ako na-compel ako kay Carnal. Kasi ang ganda. Carnal yung period, no? Yung may Lord Yes. Charito Solis. Okay. Yes. Para siyang parang entry ko to to Kisap Mata ganon. Kasi si Charito Solis tsaka si Vic Selayan, di ba nandun? Oh my Wow. God. Salamat Manny sa pagsali. Yeah. Meron Thank tayong you. ang saya naman episode natin dahil nandito si Film Person of the Decade. So maraming naman. salamat guys We're sa very pagnood ng honored. PBP. We're very honored. Next year po sana ay kung online man pa rin next year sana both siya physical tsaka online para alam mo na lahat makanood. Yan. So yun. Thank you so much guys for coming. For coming. For coming. Bahay ko to. For coming virtually. Parang Hindi ka Marshall man lang Soriano nagpa- na lang kaya kong abutin ng langit. Kung ano nagpa-Yakult, hindi ka Ah, man nagpa Oo, Papadala ko na. pa-biscuit. Gusto niya ba yung yung nagutay-gutay na sofa? May Ay, gitara pa, di ba? Anyways, ayun. Sige. Thank you so much. Salamat. Bye. Bye-bye. Bye. Stay safe.